Hiniling na ng ilang transport groups sa Korte Suprema na suspendihin muna ang PUV Modernization Program. Umaasa silang maglalabas ng TRO ang Korte bago ang deadline ng consolidation sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagsama-sama ang mga transport group sa Korte Suprema para harangin at ipasuspindi ang kautusan kaugnay sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Sa inihaing petisyon, hiniling nilang ideklarang null and void o ipawalang bisa ang isang department order ng Department of Transportation at 6 na memorandum circular ng LTFRB sa programa. Bungsod umano yan ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa karapatan ng mga petitioner. Kasama rin sa petisyon ang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng deadline sa consolidation o pagpapasali sa mga tsuper sa kooperatiba o korporasyon hanggang December 31 habang dinidinig ang kanilang reklamo. Ayon sa legal counsel ng petitioners na si Attorney Nery Colmenares, malinaw na may paglabag ang mga ito sa karapatan ng mga tsuper at operator sa freedom of association. Yung Cooperative Code of the Philippines, ang cooperative voluntary, bakit ito biglang mandatory, di ba? Wala rin daw otoridad ang DOTR o ang LTFRB sa pagmamandato nito dahil walang batas na nakasasakop sa programa. Hindi dapat tayo pinupersa na pumasok sa isang andana na halos hindi kaya ng ating sektor. Hindi po kinakailangan na mag-consolidate at ang pahirap po sa milyong-milyong piso na halaga nito na alam nating sa korupsyon lamang napupunta. Petitioner din laban sa PUV modernization ng ilang commuters group. Kasama raw kasing mapeperwisyo ang mga commuter kapag natuloy ang kanselasyon ng prangkisa sa 2024 ng mga hindi makapagko-consolidate at mapapaso ang prangkisa, higit 140,000 daw na traditional jeepney sa bansa ang hindi makapapasada. Kung kulang po ang sasakyan, makikita nyo na ang mga commuter ay gagawa ng kumbaga dangerous road actions. Yung nasa gitna na ng kalsada, maghahabulan, mag-uunahan, sasabit sa jeep, baka mas dumami ang aksidente. Umaasa ang petitioners na pakikinggan sila ng korte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.